What's up, KG? Alam mo ba na may panahon na ang Axie Infinity ay nagbigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino? Pero ngayon, kapag binabanggit mo ang Axie, madalas ang sagot ng tao, wala na yan. Pero ang tanong, patay na nga ba talaga ang Axie? O mali lang ang expectation ng mga tao? At ang mas malaking tanong, bakit maraming sumuko sa Axie? At kung sumuko sila, mali ba sila? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's go! Ang panahon na halos lahat nag-aaksi. Balikan natin ng sandali ang nangyari. Noong 2021, biglang sumikat ang Axie Infinity. Dinevelop ito ng Sky Maybes at ang gameplay niya, simple lang. Palalakasin mo lang yung mga creatures na tinatawag na Axie, tapos lalaban ka. Pero may twist. Pwede kang kumita ng token na tinatawag na SLP o yung Smooth Love Potion. At ang buong ecosystem ay umiikot sa Axie Infinity. At nung peak ng hype, maraming Pilipino ang kumikita ng 10k, 20k, minsan mas sigit pa. Imaginein mo, naglalaro ka lang tapos may kita ka, kaya ang nangyari, biglang dumami ang players, biglang dumami yung mga guilds, biglang dumami ang mga scholars. At sa Pilipinas, ginawa pa nga itong trabaho eh. Pero dito nga lang nagkasimula yung mga problema. Ang totoong dahilan kung bakit maraming sumuko, hindi lang isang dahilan, maraming factors. Unahin natin ang pinaka-obvious, bumagsak ang presyo ng SLP. Noong hype days, mataas pa ang value ng SLP, pero habang dumadami yung players, dumadami din ang nagbi-mint ng SLP. Kapag mas maraming supply kaysa sa demand, babagsak ang presyo. At yun nga ang nangyari. Halimbawa, kung dati kumikita ka ng 500 pesos sa isang araw, biglang naging 50 pesos na lang. Natural lang na maraming mawawalan ng gana. Pumasok ang tao nang dahil sa pera. Ito ang brutal na realidad. Maraming pumasok sa Axie hindi dahil gusto nila yung game. Pumasok sila dahil sa pwedeng kitain. At kapag ang motivation mo ay pera lang, kapag nawala yung pera, aalis ka. Hindi ka gamer. Investor ka lang. At ito yung pinakamalaking weakness ng early play to earn model. Masyadong mabilis ang growth. Ang Axie ecosystem lumaki ng sobrang bilis. Pero ang economy niya hindi pa mature. Parang lunsod na biglang dumami yung tao. Pero walang sapat na infrastructure. Ang resulta, nagkaroon ng imbalance sa economy. Pero mali ba talaga yung mga sumuko? Ito yung interesting part. Hindi simple ang sagot. May dalawang perspective dito. Ang unang perspective, tama sila na umalis. Kung ang goal mo ay kumita at bumagsak ang kita, logical lang na umalis ka. Hindi ka charity worker, player ka, investor ka. So sa perspective na yun, hindi mali yung mga naging desisyon nila. Ito yung pangalawang perspective. Pero may maling expectation. Ito ang mas malaking issue. Maraming tao ang nag-assume na habang buhay kikita ako dito. Pero sa reality, walang game economy na ganyan. Kahit traditional games, nagbabago ang meta, nagbabago ang economy, at ang blockchain gaming, mas experimental pa. Ito yung mga bagay na hindi naiintindihan ng maraming players. Ang Axie Infinity, hindi lang game. Isa itong economic experiment. Ang goal ng Sky Maybes ay gumawa ng player-owned economy. Pero ang problema, kapag ang economy ay player-driven, players din ang pwede mag-collapse nito. Halimbawa, kung lahat ng players ay nagpa-farm, nagbebenta, pero walang bumibili, babagsak talaga ang system. Ito yung mga unpopular opinion. Hindi Axie ang problema. Expectation ng players ang problema. Maraming tao ang pumasok sa crypto gaming na parang guaranteed income. Pero hindi ito salary. Game economy to. At kahit anong game economy, may cycle. May future pa ba ang Axie? Ito ang tanong gustong malaman ng karamihan. Short answer, posible. Pero hindi na tulad ng dati. Ang focus ngayon ng Axie Infinity ay hindi na pure play to earn. Mas papunta na sila sa play to own or play and own. Meaning, maglalaro ka dahil masaya yung laro. Bonus na lang yung earning. At kung tutusin, ganito naman talaga ang sustainable model ng gaming. Noong peak ng Axie,
Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking player base sa buong mundo. May mga pamilya na ginawang main income ang Axie. May mga scholars na unang beses nakahawak ng crypto dahil dito. Ibig sabihin, kahit bumagsak ang hype, malaki pa rin ang naging impact ng Axie sa adoption ng blockchain gaming dito sa Pilipinas. Kung tatanungin mo ko, ang pinakamalaking lesson ng Axie ay hindi ang kita, hindi token, hindi NFT. Ang lesson na ito ay, kapag ang isang game ay pinasok lang dahil sa pera, hindi yun gaming ecosystem. Speculative economy yun. At kapag speculation ng foundation, inevitable ang crash. Ikaw ba? Naglaro ka ba ng Axie noon? Sumuko ka ba? O hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa future ng blockchain gaming? Gusto ko marinig yung mga na-experience mo. So bakit maraming sumuko sa Axie? Ito ay dahil bumagsak ang presyo, nawala ang hype, at mali ang expectations ng maraming players. Pero mali ba sila na sumuko? Depende. Kung pera ang habol mo, baka tama ang naging desisyon mo. Pero kung ang goal mo ay maintindihan ang future ng blockchain gaming, baka mas interesting ang story na nangyayari ngayon. Kasi ang Axie, posibleng hindi pa tapos ang kwento. At minsan, ang pinaka-interesting na part ng isang game, nangyayari pagkatapos ng crash. Game on!